Shalom po mga pamana! Naranasan niyo na po bang humiling sa Diyos habang kayo'y natatakot? At anong nangyari? Alam niyo ba na may isang bata na naging matapang at mapagtagumpay dahil ginabayan siya ng Diyos? Gusto niyo bang malaman ang kanyang kwento? Tayo na at tunghayan natin ang kwento sa paggabay ng Diyos sa batang si David. Ang kwentong ito ay matatagpuan natin sa aklat ng unang Samuel, chapter 17 verse 55 to 58, at chapter 18 verse 1 to 5, at chapter 14. Isang araw, nakita ni Haring Saul ang matapang na binatang si David na lumalaban at tinalo ang dambuhalang si Goliath. Nagtanong ang hari, sino kaya ang tatay ng batang iyon? Sumagot ang kanyang kapitan na si Abner, hindi ko po alam, Haring Saul. Nang makabalik si David na dala ang ulo ni Goliath, tinanong siya ni Haring Saul, kanino kang anak? Anak po ako ni Jesse mula sa Bethlehem. Mga bata, nakita natin na kahit bata pa lamang si David, nakita na siya ng kabutihan at katapangan sa tulong at gabay ng Diyos. Kaya naman, ituloy natin ang kwento. Pagkatapos noon, naging malapit si David sa anak ng hari na si Jonathan. Tunay na mahal ni Jonathan si David, kaya nangako siya na sila ay magiging magkaibigan habang buhay. Binigyan pa niya si David ng kanyang balabal, tabak, pana at sinturon bilang tanda ng pagkakaibigan. Dahil matapang at masipag si David, pinagtagumpay siya ng Diyos sa lahat ng laban. Ginawa siyang pinuno ni Haring Saul at tuwang-tuwa ang lahat ng tao sa Israel sa kanya, mula sa hari hanggang sa mga sundalo. Sa tulong ng Panginoong Diyos, patuloy na nagtagumpay si David sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutunan. Faith o pananampalataya. Magtiwala tayo sa Diyos dahil Siya ang gumagabay at tumutulong sa atin upang magtagumpay. Tulad ni David na laging nakikinig at nagtitiwala sa Diyos, tayo rin ay dapat manalig sa bawat laban o hamon sa buhay kasama natin ang Diyos na nagbibigay ng lakas, talino at tapang para magtagumpay. Pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng tunay na lakas at tagumpay. Hindi sa sariling tapang lang nagtagumpay si David. Alam niya na ito ay dahil tinulungan at ginabayan siya ng Diyos. Sa bawat ginagawa natin, marapat na palagi tayong humihingi ng gabay sa Diyos upang tayo ay magtagumpay at huwag mapahamak. God is always with us. Ang Diyos ay laging nandyan para sa mga may mabubuting kalooban at puso. Pinili at sinamahan ng Diyos si David dahil mabuti ang kanyang puso at intensyon. Kaya tularan natin si David. Siya ay may mabuting puso at malinis na kalooban. Kaya ang Diyos ay palaging sumasa kanya, anumang oras o anuman ang kanyang pinagdadaanan. God is always with us. Upang palagi ninyong maalala ito at bilang activity ay gagawa kayo ng isang poster na nakasulat ang paalaalang ito. Kaya naman, ilabas na ninyong muli ang inyong papel at art materials para sa activity nating ito. Maaari ninyong lagyan ng palamuti o mag-drawing kayo ng mga bagay na nakapagpapa-remind sa inyo na kasama natin palagi ang Diyos. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para magawa ninyo ito. Ito ang sample na pwede ninyong gawin. Nakagawa na ba ang lahat? Huwag niyong kalimutang i-display ito sa inyong tahanan upang magsilbing reminder sa inyo sa panahon na natatakot kayo o may malaking bagay kayong gagawin.
At para naman sa ating memory verse sa araw na ito, Psalm chapter 118 verse 6, King James Version. The Lord is on my side. I will not fear. Hanggang dito na lamang po mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, Miss Pa!